Mapagpalang araw po, muli si Jennifer galing sa Mindoro at nais ko lang po magbahagi ng salita ng Panginoon na talaga pong na-bless ako at nais ko rin pong ibahagi sa inyo. Pero bago po yun, nais ko pong manalangin muna tayo. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa araw na ito, salamat po Panginoon sa oras na ito, salamat po Panginoon Jesus sa iyong katapatan. Salamat po Ama sa pag-ibig mo na patuloy at patuloy namin nararanasan. Salamat po o banal na Espiritu, kapangyarihan ng Diyos na patuloy namin nakakasama. Salamat po Ama sa ilaw na ibinigay mo sa amin bilang isang mananampalataya at iyan ay ang Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat Panginoon at sa oras na ito, dinadalo ko sa iyo ang pagbabasa namin at ang pag-aaral na ito. Naanyayahan kita, banal na Espiritu, buksan mo ang aming puso at isipan, buksan mo ang aming kaunawaan upang malakaran namin masunod ang iyong mga salita ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng Ama na Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. So, nais ko pong magbahagi kasi talaga pong na-bless ako dito ng Sunday. So, since Sunday po, gusto ko nang gawin to, but then, yun po, ngayon lang natin magagawa. Ganun pa man, papuri sa Panginoon sa pagsama niya sa atin. Amen. Basa po tayo sa Matthew 5:14 and 16. Kasi, ibibigyan din po natin dito yung 15. Kaya, 16 muna po, 14 and 16 muna po ang ating basahin. Ang sabi niya po rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Gayon din naman, dapat ninyong pagliliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapapurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. So dito po, tinukoy na obligasyon natin. Tayo ang gagawa, tayo ang magpapaliwanag ng ilaw sa harapan ng tao. Upang sa ganon, makita nila ang mabubuti nating gawa at sa ating mga gawa, mapapapurihan ang ating Ama sa langit. Amen. So, ano po ba yung ilaw? Ang sabi po sa John 1:4 and 5, sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Amen. So, ang tinutukoy niya po rito ay ang Panginoong Jesucristo. So, bilang isang mananampalataya po, tayo ay nakatatanggap ng ilaw at yan po ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Yarababasata maya, yarababasoto ko, yarababasoto. So, dito po ang sabi po sa Matthew 5:15, wala namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Amen. So, tinanggap po natin ang ilaw, ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Panginoon, ang Biblia, na marapat lang daw po na ilagay ito sa tamang lagayan, hindi daw po sa takalan. Ano po ba yung malaking takalan? Kahit na nga po sinasabi niya rito ng malaking takalan ito, ibig sabihin, limitado pa rin po ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Which is, ang sabi niya po rito, huwag daw po nating hayaan na mailagay sa takalan ang ilaw na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang ilaw na ating tinanggap, at iyan po yung Panginoong Jesucristo or ang Biblia. Meron pong ibang mga
saling salita na ang ginamit ko is sa ilalim ng unan. So, ang takalan po ay limitado na parang pinipili lang natin kung sinong ating babahagihan ang salita ng Panginoon or kung kailan lang tayo mananalangin upang maranasan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus or pagbabasihan lang natin ang sitwasyon upang sa ganun ay makapagbahagi tayo ng pili lamang kung sino lamang ang gustuhin natin. So, hindi raw po ganun. Huwag daw po natin lilimitahan ang salita ng Panginoon or ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So, doon naman po sa ilaw na nilalagay sa ilalim ng unan, ang unan po ay kumakatawan bilang comfort kung saan tayo ay naaaliw na pinapalagay natin na okay ang lahat. Mananampalataya ko, okay ang lahat sa paligid ko. So, wag daw po yung gano'n. Kasi kailangan daw po natin ilagay ito sa tamang lagayan, sa tamang patungan. Kailangan daw po natin ibahagi, sabi nga ng Panginoon, siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw na kaluluwa. At sa panahon natin ngayon, tayo po bilang isang mananampalataya ang maghahanap at magliligtas sa isang kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. So, ang isang ilaw po minsan may tabon, suporta para hindi mahipa ng hangin or para hindi mabasa sa ulan. Nang sa ganun, hindi ito mamatay. Pero ang bilin niya po rito, kailangan nating ilagay sa tamang lagayan. Ang sabi po sa Matthew 7 verse 6, huwag din yung ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Amen. So, ito po yung protection sa hangin at sa ulan. Na kapag nakikita po natin na ang ating binabahagihan ay nakikipagtalo lamang, hindi nagnanais na malaman or mapalalim ang kanilang relasyon sa Panginoon, kaya na lang daw po natin. Para nang sa ganon, hindi tayo ang kanilang titirahin. Hindi tayo ang kanilang babalikan. Hindi nila tayo ilalagay na maging hadlang sa kanilang paglapit sa Panginoon o pagtanggap nila sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. So yun po, muli, tayo po ay nakatanggap ng ilaw at kailangan po natin itong ibahagi. At ibabahagi po natin ito sa mga nagnanais lang na tumanggap. Kung meron po nag-resist, ayaw tumanggap, huwag po nating ipilit. Kasi balang araw, ibabato lang po nila yun sa atin. O sasakmalin lang nila tayo sa pamamagitan nun. Kaya, kailangan po natin manatili sa tamang lagayan. Dahil tayo po ay patungan ng ilaw or stand or lampstand. Kaya kailangan po natin maging matalino. Amen. So yun po, nais ko lang pong ibahagi at nawa po ay makatulong. Tayo po bilang isang mananampalataya ay nakatanggap ng ilaw at nais po ng Panginoon na ito'y ating ibahagi at ilagay sa tamang lagayan. Amen. Nawa nga po ay nakatulong at mapagpalang araw po muli. Muli po, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon or nakatanggap na sa Panginoon, ngunit ang lamig ang kanilang pag-ibig, or dun sa patuloy na nagsiservisyo sa Panginoon, ngunit hindi pa sigurado sa kaligtasan, meron pong isang panalangin na nais kong ipanalangin natin. Sa tatlong panawagan, isa lang po ang panalangin. Amen? Pagkataas ko po,
Nais kong ulitin nyo. Sabi ko sa Biblia, manampalataya sa puso at sambitin ng ating mga labi na ang Panginoon sa Kristo ay ating Panginoon tagapagligtas, siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen. So ito po, Amang banal at makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak na si Panginoong sa Kristo, inaanyayahan kita na sa puso ko ay manahan ka. Panginoong Yesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At ikaw ay muling babalik upang ako ay dalhin sa kaharian sa langit na inihahanda mo para sa akin sa oras na ito. Amang banal at makapangyarihan, likain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, inaanyayahan kita, basbasan at lukubin mo po ako ng lakas ng loob upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ako ay pinatawad na, ako ay malinis na, at ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay bago nang ipinanganak sa Espiritu, na hindi kagustuhan ng tao o kagagawa ng tao, ngunit ito'y kagagawa ng Diyos, sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay nasa puso ko. Amen. Amen. So, ayon po sa Biblia, bilang tagapaghatid ng salita ng Panginoon, pinaalam ko po sa inyo at nais kong malaman nyo na kayo po ay ligtas na kung kayo po ninalangin kasama ko. Kayo ay ipinanak na sa Espiritu bago na kayong nilalang. At ilayo man po ng 10 malayo, mamatay man po kayo po ay sa langit pupunta. Sapagkat ang pagpunta sa langit ay hindi sa ating kabutihang ginawa, hindi sa kung sino tayo, sa halip po ay kung sino ang Panginoon sa ating puso at kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya, muli po, ngayon tinanggap niyo ang ilaw at hayaan natin na ito'y magliwanag sa sangkatauhan. Hayaan natin na mapalagay sa isang tamang lalagyan. Huwag po natin bigyan ng limitadong lugar o sukatan. Huwag din po natin ilagay sa ilalim lamang ng unan or ng kaaliwan natin. Amen. Muli po, maraming salamat at mapagpalang araw. Amen.